Soledad Grocery Store. It feels like an achievement. Hindi ko lubos maisip na may ganito na kami ngayon. Hindi naman sobrang malaki ang building. Sakto lang pero mukhang maluwang. Mabuti na lang at nagbunga ang lahat ng pagtuturo ko. Napabaling ako kay Papa nang tumabi ito sa gilid ko. Hindi na bababalik ng bahay yon? Tukoy nito kay Rigel. Hindi na pa. Hinabol mo ba naman ng itak? Hindi na po yun magdi-deliver. Napangiwi pa ako. Bakit pa naman kasi hinayaan nilang mautusan ni Kian? At mukha naman kasi talagang hindi na babalik si Rigel doon. Napag-utusan lang itong maghatid ng buko pie. Ngunit ayun at nahabol pa ng itak ni Papa. Naunang pumasok si Papa sa loob at nasa likod lang kami ni Mama. May mga empleyado na nag-aayos sa mga estante. At ang iba ay naglilinis. Good morning, ma'am, sir. Lumapit ang babaeng maliit. May bangs ang mahabang buhok. At makinis ang muka. Salamat, Sheila. May nagpasa ba ng resume? Tanong ni Mama. Si Papa naman ay tumango ngunit dumiretso sa dulo habang ako'y nanatili sa tabi ni Mama. Lumilibot ang tingin at kinakabisado ang bawat parte ng grocery. Meron po, ma'am. Lalaki po. Kahit anong available na posisyon daw po. Sige, salamat. Titingnan ko na lang ang folder niya mamaya. Tumango ito kay Mama bago umalis at dumiretso sa mga cashier. May mangilan-ngilan ng customer pero hindi pa ganoon karami. Binuksan nito ang pinto. Nandoon si Papa at nakatayo sa gilid ng sofa set. May hawak na cellphone sa tenga. Sige, isasama ko si Lorna. Pagkasabi ibinaba nito ang telepono at binalingan si Mama na nagtatanong ang tingin. Classmate ko, bisitahin natin tapos tanungin na rin natin kung pwede siyang kuning supplier. Dugtong ni Papa. Tumango si Mama at tumungo sa mesa. Hinablot niya ang folder doon at lumapit din agad kay Papa bago ako binalingan. Sorry nak, ikaw na muna rito. Ngumiti pa ito. Paglabas ay nalula pa ako sa dami ng mamimili. Kanina ay kaunti lang pero ngayon ay triple na ang dami. Marahil ay oras ng pamimili. Kita kong mga naka-uniforme naming empleyado na displayer. Abala sa pag-aayos ng mga produkto sa mga estante. Mag-a-assist kapag may lalapit. Mahaba na rin ang pila sa 3 cashier namin. Nalingunan ko pa si Sheila na nasa gilid ng dulong cashier. Tinanguan ko lamang ngunit hindi na nilapitan. Mas matatagalan kung magpapaalam pa ako sa kanya. Pagkalabas ay nakahinga naman ako ng maluwag. Maaliwalas ang panahon kung kaya't may karamihan ng taong nasa labas. Marami rin ang tricycle sa pila. Ano bang gusto kong kainin? I'm not craving for mangoes. Mas gusto ko pa ng orange. Kaya naman iyon ang hinanap at binili ko. Inabot sa akin ng tenderang isang supot ng orange. Nasa 5 ang laman niyon. Thank you po. Inabot ko rin ng 50 pesos bilang bayad. Ayokong magtagal sa labas at baka kailanganin na ako sa loob. Baka mamaya ay may problema na roon. Ma'am, kailangan po ng pirma nyo. Bungad ni Sheila sa akin. May hawak itong ilang resibo at itim na ballpen. Bakit? Para saan ba? Naguguluhang tanong ko. Habang kinukuhang iniaabot niyang resibo. Binili po kasi ni Sir lahat ng boxes ng trolley candies. Tinuro nito ang nasa gilid. Nanlaki pa ng bahagya ang mga mata ko matapos makitang si Draco yun. Hawak nito ang batang babae na inip na ang tingin sa akin. Asul din ang mga mata, malalaki maging ang pilik mata. Nakaayos ng ponytail ang buhok niya. Ang labi ay pulang ngunit walang ngiti. Ang suot niyang floral dress ay bumagay sa kutis niya. Hindi mo pa ba pipirmahan? Gusto ko nang umuwi kay Mimi. Nakangusong sabi nito. Nagbaba ito ng tingin kaya naman mas lalong nahalata kung gaano kahaba ang kanyang mga pilik mata. Princess, wait. Galing pa sa labas ang tita mo. Hinagod pa ni Draco ang buhok nito ngunit inis lang iyong inalis ng bata. Kanino ka ba nagmana? Bulong ni Draco at napailing. Kay Mimi po. Tsaka parang Drake. Hindi ko yan auntie. Wala naman sister si Mimi. What? Paring Drake? Napakurap ako at imbis na mainsulto sa huli nitong sinabi ay hindi ko mapigilan ng mangiti. Hindi naman sila magkamukha ni Mimi. Agad na tinakpan ni Draco ang bibig nito at pinantayan ng tingin. Sabi ko, Didi, di ba? Mare naman, tawagin mo akong Didi. At tita mo si Miss Freya kasi tito mo si paring Kian. Paliwanag ni Draco sa bata na umirap lang. Sorry, akin na lahat, Sheila. Madali kong kinuhang mga resibo at pinirmahan upang maayos na sa sasakyan nilang mga boxes. Anak mo? Tukoy ko sa bata. No,
Brown ang eyes ni paring Drake pero ako ay blue eyes, so no. Sabat ng bata at ngumuso. Inis pa nitong pinagkrus ang mga maliliit na braso. Napatingin ako sa mga mata ni Draco. Imbis na asul ay brown nga ang mga iyon. Kaya ay kinakunot ng noo ko. 2 beses ko pa lang siyang nakita pero sigurado akong asul ang mga mata niya. O baka nga hindi. Dinig kong inis na napamura si Draco. Bago humarap sa akin at alanganing ngumiwi. Sorry, mukhang tagilid ang pagpapalaki sa kanya. Sa susunod na lang. Ngiwi nito bago binuhat ang bata na nagpumiglas ngunit walang magawa. Paring Drake, kaya kong maglakad! Sigaw pa nito. I chuckled. Kusang dumapo ang kamay ko sa aking tiyan. Would you be that hard-headed baby? Tatawagin mo kayang paring Kian ng daddy mo? Umiling ako at binurang na isip. Erase, Freya. Don't think that. Pabayaan mo siyang maghabol. I'm not closing my doors to him, but he wouldn't get in that easily. May itak sa harap ng pinto na handang sumaksak sa kanya. Ngumisi ako matapos mapinta sa isip ko ang takot sa itsura ni Kian. Pagkatapos makaalis ni na Draco ay bumalik ako sa opisina at prenteng umupo sa sopa. Pinatong ko pa sa mesa ang mga orange. Kumuha lang ng isa para buksan at makain. Ni hindi ko pa nasusubo ang isang piraso ay may kumakatok na sa pinto. Iritado akong tumayo at binuksan yon. Bumungad si Sheila na may hawak na paper bag ng mushroom chicharon at 3 box ng buko pie. Delivery daw po, ma'am. Alanganing sabi nito. Nagdadalawang isip sa nakikita niyang reaksyon ko. Pumikit ako at pinigilan ng inis. Hindi ba talaga siya titigil? Bakit kasi hindi sarili niyang ipinadala rito? At baka sakaling matuwa pa ako. Pagmulat ng mga mata ko'y ngumiti ako ng bahagya. Itinatagong iritado kong reaksyon. Kinuha ko lamang sa kamay nito ang paper bag at hindi ang mga buko pie. Sa inyo na yan. Pakibigyan na lang ang iba. Nanlaki mga mata ni Sheila at hindi na itago ang galak. Talaga, ma'am? Thank you po. Natutuwang sabi nito bago tumalikod at inabot ang buko pie sa nasalubong na displayer. Sumunod na umaga ay ganoon ulit. Pagbukas ko pa lang sa pinto ng opisina ay may paper bag na ng mushroom chicharon at 3 box ng buko pie ulit. Mabuti na lang pala't nauna ako kila mama dito sa loob. Kundi sa kanila ibubungad ang mga ito at mahihirapan na naman akong magpaliwanag. Ilang oras din ako sa loob ng opisina. Naiinip at naiinis. Bakit ba kasi kailangan niya pa akong sundan kung siya naman na nagpauwi sa akin dito? Ano yun? Nag-change mind at balak niya akong ibalik sa Laguna? Wala siyang sinabi, Freya. Bakit kasi nandito pa siya? Sa dami ng pwedeng pag-applyan, bakit dito pa? Sa bagay, ano pa bang dahilan? Baka malamang habol ka nga. Nahihirapan at naguguluhan ako. Mas lalo na at may baby pang tanim. Kailan ba titiwasay ang buhay ko? Nawala ako sa mga iniisip matapos makita ang mga boxes ng buko pie. Paanong wala na siyang farm kung nandito ang produkto niya? Parang mas gusto ko pang wala siya rito at harapin ang mga problema ko ng mag-isa. Binitbit ko ang mga buko pie at lumabas ng opisina. Tinawag ko si Sheila upang ibigay ulit ang mga yun sa kanila. Bahala na kahit malaman pa niyang hindi ko kinakain ang mga yon. Mas maganda pa yon, para hindi na siya magdala. Thank you po, ma'am. Nakangiting pasasalamat ni Sheila, bago dinala ang mga buko pie. Sa pagtalikod nito ay siya namang pagbaba ni Kian galing sa itaas ng bodega. Dala-dala nitong isang kahon ng kilalang diaper brand. Humigpit ang kahapit ko sa doorknob matapos makitang tutok ang tingin nito sa mga buko pie na bitbit ni Sheila. Nagsalubong ang mga kilay niya. At umigting ang panga bago ako balingan ng tingin. Tinaasan ko siya ng kilay, not minding how indignant he is right now. Hinintay ko pa siyang makababa at makalapit. Bakit mo ipinamigay? Mariing tanong niya patukoy sa mga buko pie. Hindi ko maubos. Walang ganang sagot ko. Sinulyapan ko pa ang mga kamay niyang may hawak ng kahon. Ni hindi mo pa nga yata kinain. Kahit isa lang sana kumain ka. Napirmi pa ang mga labi niya. Ramdam ko ang panghihinayang sa boses niya na ikinainis ko. Bakit mo ba kasi ako binibigyan? Hindi naman ako nanghihingi. Wala naman kasi akong sinabi na bigyan niya ako. At hindi naman required na ubusin ko ang mga bigay niya. Siya lang naman itong padala ng padala. Natulala siya ng bahagya sa iritadong boses ko. Bumagsak pa ang tingin niya sa kahon. Hindi makangiti at hindi makakilos. And now my conscience is eating me up. Why do I need to pity someone who threw me out of his land?
Tell me, utang na loob ko pa ba sa kanya ang pagtira ko roon? Siya naman tong nagdala sa akin doon. Kahit isa lang, will you stop? Putol ko sa sasabihin niya. Napakurap pa siya at bahagyang gumalaw ang kahon na hawak niya. Will you stop doing this? Giving that? Please stop everything because I am not yet ready to accept this. Or you. Ikaw ang nagpauwi sa akin dito. Kaya wag ka nga asa na welcome ka rito. Umawang ang mga labi niya at hindi sumagot. Kumurap-kurap pa siya ng ilang beses wari na pupuwing. Yumuko siya at umalis sa harapan ko. Ni hindi niya ako binigyan ng tingin. Bahagya pa ako napaigtad sa pagbukas ng pinto. At iluwani yun si Mama. Malawak pa ang ngiti ni Mama na pumasok doon. Ayos ka lang ba, nak? Ang dami ng customer. Magiliw nitong bungad. Opo, magre-request na po niyan ako ng stocks. Si Papa po. Hindi niya ito kasunod kaya baka wala pa. Nandyan na, nasa labas at kumakausap ng iilang customer. Oo nga pala, ayos lang ba yung bago? Napaiwas ako ng tingin sa tanong ni Mama. Tumikhim bago pilit na ngumiti. Samahan mo ko at gusto kong makilatis. Namilog ang mga mata ko at naalarma. Ha? Pero gusto ko na pong umuwi. Masama na pong pakiramdam ko. Ano? Natataranta itong lumapit at dinamang noo ko sa palad niya. Wala akong lagnat. Gusto ko lang pong magpahinga. Marahan kong inalis ang kamay niya at tumayo na. Sinukbit ko rin ang bag ko sa aking balikat. Balak kong magpa-check up bukas ng umaga at ayaw kong maaga akong nasa store. Bakit? May gagawin ka sa umaga? Magpapahinga lang po. Bali walang sagot ko. Napatigil pa ito at nangiti matapos makita si Kian. Nanlamig ang mga kamay ko matapos makitang kasama nito ang dalawa kanina. Nagbubuklat sila ng kahon at nag-aayos. Sabay-sabay pa silang lumingon matapos matantong papalapit kami ni Mama. Hi! Si Kian ka? Ayos lang bang trabaho? Si Mama na lumapit na sa kanila at ngumiti pa. Sinuklian din naman siya ng ngiti ng dalawa. And now I feel like I'm the only villain in the store. Ayos lang po. Magandang araw po, ma'am. Magalang na bati nito. Maging ako'y sinulyapan niya. Pinapakitang maging ako ay binabati niya. Ayos lang ba sa'yo ang trabaho? Pwede ka naman mag-resign kung hindi mo gusto. Pero sana wag. Nga pala, anak ko. Hinila pa ako ni Mama paharap sa kanila. Ma, uuwi na po ako. Masama talaga ang pakiramdam ko. Nagpaawa pa ako ng tingin kay Mama. Masama ang pakiramdam mo? Nanlaki ang mga mata ko sa biglaang tanong ni Kian. Kita ko pang kumunot ang noo ni Mama. Nilingon ko siya at bahagyang pinanlakihan ng mga mata. Kahit nakita pa ng dalawang kasama niya. Ma'am, masama po ang pakiramdam niyo, ma'am? Banayad na ulit nito sa tanong ngunit kita ko naman ang pagkairita niya sa inakto ko. Bumuntong hininga siya bago hinagod ang likod ko. Sige na, hapon na lang din kami aalis bukas para makapagpahinga ka pa sa umaga. Tumango ako bago tumalikod. Nahagip pa ng tingin ko ang mga titig ni Kian, ngunit pinagsawalang bahala ko. You cannot just look and be concerned, Kian. Iha, this is transvaginal ultrasound. Impis puncture mo kaya ito lang ang applicable. Si Doktora Melendez. Inayos nito ang gagamitin at inayos ang mga binti ko. Ilang beses akong napapikit at nilabanan ng kaba. Kanina pa talaga akong kinakabahan at natatakot. I'm facing all of this alone. Ni isa sa pamilya ko'y walang alam. Pakiramdam ko tuloy sobrang bigat ng problema ko dahil walang masabihan. Pero kasi mas bibigat lang lalo kapag sinabi ko agad sa kanila. I want to shout with glee. I want to cry with sadness. I want to punch out of anger. And I want someone to listen to me. Ang dami kong emosyon na gustong ilabas. Pero wala akong masabihan. Not even Kian is qualified. Hindi na nga yata dapat balikan ng mga bumabasura sa atin. Kapag tapos na ay tapos na talaga. Nakakagulo lang kapag binabalikan pa. There you go, baby. Napukaw ang atensyon ko sa boses ni Doktora. Nakangiti na itong nakatingin sa screen ng monitor kaya naman doon napunta ang tingin ko. It is almost a fetus and he or she will develop quickly soon. Umawang ang mga labi ko sa nakikita, black and white. But I can still picture and feel my baby's existence. Nangilid ang luha ko at napapangunahan ng galak at pangamba. Kahit na hindi ako handa ay hindi ko mapigilang maluha sa tuwa. This is a heaven-sent baby. Kinakatok na ako ng katotohanang buntis nga ako at magiging mama na.
Based on the results, you are 7 weeks pregnant. Reresetahan kita ng paunang mga vitamins. Bumalik ka na lang sa ibibigay kong schedule. Nginitian ako ni doktora bago tinapos ang ultrasound. Tumango ako at umayos ng upo. Nanginginig ko pang kinuhang inabot niyang picture ng baby ko. And when it landed in my hands, my heart cried with joy. Hinaplos kong litrato at ngumiti. Huyo ang daddy mo. Wala sa first picture mo, baby. Thank you, doktora. Ngumiti ako at sinilid sa bag ko ang ultrasound result at reseta. Mas lalo yata akong kinabahan at kailangan ko ring itago ang pag-inom ng gamot. Dumaan pa ako sa drugstore para bumili ng gamot. Maging sa pagpunta sa grocery ay nagpipigil akong mangiti sa saya. Kaya lang ay hindi ko mapigilan. Gusto ko na nga magsabi sa kanila ngunit alam kong hindi pa po pwede. Tinanguan ko lang si Sheila matapos ako nitong masulyapan. Dumiretso pa ako sa istante ng mga tasty bread. Nagpasalamat pa akong wala roon ng dalagang displayer kaya't lalong gumandang pakiramdam ko. Hindi ko naman itahatanggi na naiinis ako sa babae dahil lagi yung kausap ni Kian. Nailing ako at winaksi ang naisip. Ayaw kong mainis ngayong araw. Tumingkayad ako at inabot ang with cheese flavor na tasty bread. Kailan mo balak bumalik? Kumunot ang noo ko sa pamilyar na boses. Sa unahang estante ko dinig ngunit hindi kita roon. Galit pa. Bahagyan ng laki ang mga mata ko sa nadinig na sagot mula sa boses ni Kian. Gago ka kasi. And now it's clear that the other boys came from Draco. Hello! Bati nito bago binalingan si Draco at nagtanong. Should I tell Mimi that I met Auntie again? Bulong na tanong nito pero dinig naman namin. Napaayos ng luhod si Draco at tumikhim bago sumagot. Shh! Mare, this is our secret. Don't tell your Mimi that we always go here. Kumunot ang noo ng bata sa sinabi nito. Ngumuso at naningkit ang mga mata. Pero sabi ni Mimi bawal magsinungaling, bawal magnakaw, bawal makiapid at bawal pumatay. Inosenteng sabi nito. Natigil ako sa paglapit at napakurap-kurap sa sinabi nito. Hindi ko alam kung tatawa ako at bibigyan ito ng papuri. Draco growled a little. Mare, I know. I have read that from the Bible. Hindi ka naman magsisinungaling. Magsisikret ka lang. Paliwanag pa nito. Umiling-iling ang bata. No secrets kami ni Mimi. Napapikit si Draco at napamura ng patago. Tumayo at kumuha ng maraming stick-o. Paano mo lulutasan yan, paring Drake? Dinig kong asar ni Kian mula sa gilid ko. Kaya naman napalayo ako. Bakit ko nga ba nakalimutang nasa paligid ko lang din siya? Shot it, Salvador. Gigil na bulong nito bago humarap ng nakangiti sa bata. Mare, gusto mo ba lahat to? Tukoy niya sa mga hawak na stick-o. Ngumuso ang bata at yumuko. Sige, kahit ayaw ni Mimi na nagpapabili ako sa'yo, paring Drake. Ngumiti si Draco bago hinila ng marahan ng bata. Solved na. Mauuna na kami, Preya. Kian. Tumalikod na sila ngunit lumingon pa ang bata at kumaway kaya naman nakangiti ko rin itong kinawayan. Kahit nang nasa cashier na sila ay nakangiti pa rin ako. Imagining my child acting cute like her. Ngunit nawala ang ngiti ko matapos marinig ang tikhim ni Kian. Do you feel better now? Ma'am? Basag nito sa katahimikan namin. Humigpit ang kapit ko sa tinapay at sa bag ko. Takot na baka biglang humangin at liparin ang ultrasound result. Kahit na imposible ay ganoon ang nasa isip ko. Why do you care? Kunwaring iritang tanong ko. Umiwas ito ng tingin at umigting ang panga. I know I slapped his ego and that serves him right. Sorry ma'am, I'm just concerned. Matigas na sabi niya. Sasagot na sana ako ngunit may dumaang lalaking customer. Natigil at kumunot ang noo ko sa tapang ng pabango nito. Napatakip ako bigla sa bibig ko dahil pakiramdam ko ay maduduwal na naman ako. Nahagip din ang tingin ko si Kian na kunot noong nakatingin sa akin. Not this time, baby. Not in front of your asshole father. Pinilit kong tumikhim at pinigilan ng maduwal. Ngunit mas lalo ko lamang gustong ilabas yon. Bahagya pa namilog ang mga mata ko nang hawakan nitong braso ko at pilit akong hiniharap sa kanya. Umiling ako at winaksi ang hawak niya. Nagmamadali akong tumalikod at dumiretso sa common comfort room ng store. Diretso sa sink at doon nagsuka. Naiiyak pa ako sa sakit at pilit na pagsusuka. Umaasim ang panlasa ko at sumasakit ang lalamunan ko. Tila nawala ang lahat ng lakas ko dahil doon. Humigpit ang kapit ko sa sink nang magmumog na. I thought you're okay now.
Natigil ako sa pagpunas ng bibig ko at nilingon siya. Nakasandig siya sa hamba ng pintuan. Kunot ang noo at madilim ang tingin. Hindi ako makasagot. Ayaw gumalaw ng dila ko upang dumipensa. Napaatras pa ako ng bahagya at napahawak sa tiyan ko na gusto kong pagsisihan dahil doon dumapo ang tingin niya. Mabilis kong binaba ang kamay ko at kumuha ng tissue na nasa gilid ng pader. Huminga ako ng malalim at nagpunas ng bibig at kamay. Bakit naman kasi ngayon pa? Sa harap pa niya. Tumikhim ako at inayos na rin ang buhok ko. Ayos lang ako. Malamig kong tugon. Sinabi ko na kanina na ayaw ko ng interaksyon sa kanya. Ngunit heto at kami lang dalawa sa banyo. Gusto kong pumikit ng mariin sa kamalasan. Ngunit hindi ko magawa dahil ramdam kong malalim niyang titig. Sa huli tumikhim ako at balak na siyang lagpasan. Ngunit pinigilan niya ulit ang kamay ko.